So eto, mga sangkay, kalma lang kayo ha. May breaking news tayo ngayon. Eto, breaking news. Mabilisan lang po tayo mga sangkay kasi ibinalita na nga po ang patungkol dito sa impeachment complaint laban po kay PBBM. No, dalawang impeachment complaint ang nandun po sa Kamara. Ngayon, kailangan po kahit isa sa kanila may pumasa at may dumiretso po papunta sa Senado para po magtuloy-tuloy yung impeachment complaint. Ngayon, ito yung balita. Yung unang impeachment complaint versus PBBM, diniklarang insufficient in substance. Na ang ibig sabihin, mga sangkay, sablay. Hindi po tumugma ang reklamo sa kung anuman ang kanilang pininisentang mga ebidensya. No? Wala po. Sablay. Ayaw nga po dito, breaking news. Ayan po, mga sangkay, oh. Breaking news. Basahin natin. Ibinasura ng House Committee on Justice ang unang impeachment. Ito, una pa lang ha. Ang good news kasi, dalawa itong impeachment complaint, dalawa rin po na basura. So, ito yung una, mga sangkay. Ibinasura ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Ngayon, ito yung boto, mga sangkay. 42 ang bumoto para ito ibasura. Okay? 42. Pag sinabi kasing insufficient in substance, yun eh. Hindi po talaga tumugma kung ano man ang kanilang reklamo sa kanilang ipinresentang mga ebidensya. Mga sangkay. Ngayon, 42 ang bumoto. Idineklarang itong insufficient in substance kasi dapat po sufficient in substance eh. Akala ko nga kanina nung binasa ko ito, pagdating ko sufficient in substance, naku yari, lagot si BBM dito. Okay, sa lahat ng mga nanonood, ng mga DDS, mga Marcos loyalist, kalma lamang po tayo. Pero ito na nga, hindi nagtagumpay ang unang impeachment kay PBBM. Ayon po dito, matatandaan, inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang naturang reklamo. Kabilang sa mga inilatag ni De Jesus na grounds for impeachment ay ito. Ito yung unang impeachment ha. Ang umano'y pagsuko ni President Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At pagiging user umano ng, alam niyo na yun, pinagbabawal na pulburon, mga sangkay. Hindi po tumama. Kasi una, yung halimbawa na lang, ito na lang, yung gumagamit daw si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon. Guys, wala naman pong ebidensya dun eh. Hanggang ngayon nananatili pong haka-haka yun, mga sangkay. Walang ebidensya at mismo yung katibinag na yun, wala pong inilabas sa USB. Ang daming pinaasan niya doon. Mga kababayan po natin, di ba? Alam niyo yan, yung mga DDS. Di ba? Yung mga DDS, pinasa kayo noon. Sinabi, may ilalabas kami ng USB next week. Ilalabas namin. Pagka next week, wala. Next week na lang ulit, kansilado. Ilalabas namin yung USB na may video daw na si BBM gumagamit. Umabot na lang po, Diyos mio marmar, ng 2026. Anong nangyari? Wala po. Sa madaling sabi, niloko po kayo. Niloko kayo. Ako, hindi naman ako naloko kasi nung lumabas po yung video, sabi ko, yung AI video kay BBM, sabi ko, anak ng tokwa. Mali yung tenga. Mali yung ilong, mali yung placement ng hairstyle. Pag zoom in mo yung bibig, mali din. So anong asahan natin ang kasunod? 'Di ba? So puro sablay. So eto na, mga sangkay. Ngayon, yung naunang impeachment, sabi dito, ipinunto rin sa reklamo ang pagpirma daw ni PBBM sa unprogram appropriations, pagtanggap umano ng mga flood control kickbacks at ang pagbuo daw po ng ICI para po protektahan ng mga kaalyado, which is wrong. Unang-una, mga sangkay, si BBM po ang nagsiwalat nitong malalang korupsyon. Siya po, sa papaanong paraan, mga sangkay, na ang nagsiwalat, mai-involve dito. Kung involved siya dito, hindi siya magsisiwalat. Mapapahamak lang siya eh. 'Di ba? Ang gagawin niya diyan, itatago niya ng itatago. So, first impeachment complaint versus PBBM,
insufficient in substance. Now, the second impeachment complaint. Breaking news. Ito na, ang pangalawang impeachment complaint. Ito, Makabayan Black ang may gawa nito mga sangkay, nag-file. Ibinasura ng House Committee on Justice ang ikalawang impeachment complaint laban kay President Marcos Jr. Sa botong 39-7. 39 ang bumoto. 7 po yung 39 yung bumoto na ibasura ito. 7 naman po yung bumoto na sufficient ang kanilang reklamo. Diniklarang insufficient in substance ng mga miyembro ng committee. Matatandaang inihain ni Liza Maza. Ito, mga alam niyo na to, anong grupo to mga sangkay, yung mga ang tawag ko diyan makatutol block kasi lahat na lamang po ng gagawin ng gobyerno, tutol sila ng tutol Matatandaang inihain nila Liza Maza, Franz Castro, Nery Colmenares at iba pa at inendorso ng Makabayan Black ang naturang reklamo. Kabilang sa mga inilatag nilang grounds, ito yung grounds na inilatag nila for impeachment, ang umano'y betrayal of public trust, bunsod ng pagpapatupad ng baseline balanced management, parametric formula sa pag-allocate ng mga proyektong pang-infrastruktura. So dito pa lang, alam nyo ng sablay mga sangkay. So, second impeachment complaint versus PBBM. Ito na ang nangyari. Idiniklarang insufficient in substance. So yung mga pro-BBM dyan, mag-celebrate na kayo. Mag-happy hooray na kayo. Ngayon, mga sangkay, ito. So clear, sabi dito may mga nagko-comment. Kaya tama lang din ang ginawa ng Supreme Court na desisyon. Dahil dito pa lang sa Congress, halata na si Sara lang ang target. Natural na may reaction dito yung mga DDS, di ba? Reaction nila yan komento nila yan. Wala tayong magagawa dyan, mga sangkay. Ito, C. Just what the saying, lutong Macau. Alam nyo, dapat nakinig kayo sa proceedings. Dapat nakinig kayo sa paggisa ng ng kasong ito, hindi yung yaw-yaw lang kayo ng yaw-yaw. Well, wala tayong magagawa. Pag mga DDS, talagang ganyan sila Buka lang ng buka ng bibig pero hindi alam kung ano ang buong istorya. 'Di ba? Mga sangkay? Sabi naman ng isa, sus, scripted. Pero tingnan sa impeachment ni Sara. Kay Sara, posible talaga. Lalong-lalo na matindi po ang sinasabi nilang witness na haharap si Madriaga. So talagang posible pong maharap si VP Sara sa impeachment complaint. Ngayon, ang problema pag natanggal si VP Sara, 'di ba? Nako, yari. Kakagulo na naman po yung mga DDS diyan. So delikado ang sitwasyon ngayon ni VP Sara. May dalawang impeachment complaint din po na inihain laban sa kanya. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel.